Kaibigan, mapalad ka kung ikaw ay naglilingkod. Ang kadakilaan mo ay nasa langit, wala dito sa lupa. May mag-asawang missionary ang bumalik sa Amerika matapos ang maraming taon ng paglilingkod sa Africa. Nung pababa na sila sa eroplano ay nagkataon naman nakasabay nila ang isang diplomat na pababa at talaga namang bongga ang pagsalubong sa kanya. Maraming tao nagpapalakpakan at nagsisigawan nung siya ay bumaba sa eroplano. Tapos ang laki ng welcome banner na nakalagay doon ng kanyang pangalan. And then ito pa, ang sumundo sa kanya isang limousine. Now, yung lalaking asawa na missionary ay nalungkot. Sabi niya sa kanyang asawa, alam mo honey, parang hindi tama ito. Ilang taon tayo nag-serve sa Africa, pero hindi man lang tayo nakaranas ng ganitong pag-welcome sa atin. Alam mo, sabi ng asawang babae, huwag kang mag-alala honey, dahil hindi pa tayo umuwi sa ating totoong tahanan. Alam mo kaibigan, kung natutokso kang ma-disappoint at iniisip mo na parang wala namang nangyayari sa iyong paglilingkod sa Diyos, ay paalala mo sa sarili na pag umuwi ka na sa tahanan mo sa langit, ay makikita mo na worth it ang lahat ng pinagpaguran mo. Yung linggo-linggo mong paglilingkod sa church, yung linggo-linggo mong pangunguna sa iyong discipleship group, yung pagbibigay mo sa Diyos, yung pagtulong mo sa pangailangan ng iba, yung pagbabahagi mo ng mabuting balita, yung walang sawa mong pagpili na gawin ng tama ay walang sayang. Pagdating sa langit ay hindi limousine at mga tao ang sasalubong sa iyo. Kung hindi, ang Panginoong Yesus mismo, face to face. It will be worth it all pag narinig mo ang Panginoong Yesus na nagsabi sa iyo na magaling at tapat kong lingkod. Makibahagi ka sa aking kagalakan. Kaibigan, ang kadakilaan na hindi patungkol sa kayamanan, hindi ito patungkol sa popularidad, at hindi patungkol sa kapangyarihan, kundi patungkol ito sa paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa ibang tao. May nagsabi, no pain, no gain. Tama naman, wala kang ma-accomplish para sa sarili mo kung hindi ka magpapakahirap na abutin ito. Pero ang Panginoong Yesus ay ibang-iba. Para sa Kanya, my pain, others gain. Narealize ko na ang isang tao na gustong maglingkod ay handang mag-training at magpakahirap para maibigay ang pangangailangan ng iba. Ang taong naglilingkod ay hindi naghahabol na mapapurihan siya. Kung hindi ang hinahabol niya ay ang mapapurihan na ang Diyos dahil sa paglilingkod niya at maging benepisyo ang kanyang buhay para sa ikabubuti ng iba. Hindi niya hinahabol ang reward ng tao. Maaari siyang tumanggap ng reward pero hindi ito ang magde-define ng kanyang buhay. Kaya meron ito o wala ay maglilingkod siya para sa kapakanan ng iba. Kaya ma-appreciate siya o hindi ay maglilingkod pa rin siya para sa kaluwalhatian ng Diyos. Para sa kanya, ang glory ng Diyos ay sapat na. Sabi ni Zinzendorf, you must be content to suffer, to die, and to be forgotten. Alam mo, narealize ko ako din, kailangan ko isipin na ginagawa ko hindi para maalala at sumikat, kundi kailangan ko mawala sa picture at ang maitaas ay ang Panginoong Yesus. Dahil ito lang ay sapat na. Mag-glorify ko lang siya sa buhay ko, ay panalo na ako. Kaibigan, ganito ka ba mag-isip? Meron ka bang contentment sa buhay? Nasasabihin mo, mapalad na ako kapag nag-glorify ko ang Diyos sa buhay ko. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili, nabubuhay ka ba para paglingkuran ng iyong asawa at mga anak? O ang mga katrabaho mo sa opisina? Naghahanap ka ba ng pagkakataon na makapaglingkod sa iba? Bukas ba ang iyong palad o sarado? Kaibigan, simulan mo gayahin ang paraan ng pagmamahal ng Diyos. Maglingkod ka dahil sa pagmamahal mo sa Kanya. Maglingkod ka na may pagpapakumbaba at maglingkod ka dahil ito ang tunay na kadakilaan sa mata ng Diyos. Marahil bago ka dito sa channel na ito at kinausap ka ng Diyos at sinasabi niya sa iyo ngayon na ibinigay niya ang buhay niya para sa iyo dahil mahal ka niya. Balikan natin yung sabi sa unang 1:3-16. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Kaibigan, inialay ng Panginoong Yesus ang kanyang buhay para patawarin ka at bigyan ng buhay na walang hanggan. Tanggapin mo ang pagmamahal niya sa iyo ngayon upang ikaw ay magkaroon din ng kakayahang magmahal sa iba. Ito yung starting point mo. Manampalataya ka na siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo sa krus upang ikaw ay malinis at ariing ganap. Kahit nasan ka ngayon, ay ipahayag mo sa Kanya ang pananampalataya mo sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo ito sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko na ako'y makasalanan.
patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay inaanyahan kita na pumasok sa aking puso at manahan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggang ibinigay mo sa akin. Gamitin mo po ako upang makapagbahagi din ako ng mabuting balita sa iba. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. May nagsabi, you love others best when you love God most. Kaibigan, hindi ka matututong magmahal ng gaya ng sa Panginoong Yesus kung hindi naman lumalago ang iyong pagmamahal sa Kanya. Simulan mo siyang kilalanin sa iyong buhay ng mas malalim. Araw-araw ay kausapin mo siya sa pamamagitan ng iyong panalangin at pagbabasa ng Kanyang salita. Pagbulay-bulayan mo araw-araw ang pagmamahal niya sa iyo upang mag-umapaw din ang pagmamahal mo sa iba. Magpasalamat ka araw-araw sa biyaya niyang pagpapatawad sa iyo kahit nga hindi ka naman deserving. At pag ginagawa mo ito ay magkakaroon ka ng tamang motivation, tamang attitude at tamang perspective sa pagmamahal at paglilingkod. God bless.